Pinagmasdan nila ang mga resulta mula sa Sick Kids Hospital ng Toronto, sa Montreal Children's Hospital at maging sa BC Children's Hospital sa Vancouver, tatlong pinakamahuhusay na institusyong medikal sa Canada, at lahat sila ay umiling. Ang mas nakakagulat pa rito ay ang katotohanang ang ina ng bata ay isang respetadong pediatrician mula sa Montreal. Isang doktor na hindi kayang iligtas ang sariling anak. Paano ito nangyari? Ang manggastusin para sa mga konsultasyon at pagsusuri na hindi sakop ng Provincial Health Plan ay umabot na sa $35,000, katumbas ang halos sa 1.5 milyong piso. Ngunit ang malupit na sagot ng sistemang medikal ng Canada ay wala pa ring lunas. Sa sandaling iyon, ang inang doktor ay gumawa ng isang desisyong tila imposible. Sa gitna ng pag-alinlangan ng kanyang mga kasamahan, dinala niya ang kanyang anak na babae sa kabilang dakong karagatang Pasipiko. Ang nangyari sa kanilang patutunguhan sa Pilipinas ay higit pa sa anumang inaasahan. Sa loob lamang ng 72 oras, nailabas ang diagnosis at nagsimula ang paggamot sa halagang halos 10 beses na mas mababa kaysa sa inaasahan sa Canada para sa isang eksperimental na gamutan. Ang kwentong ito ay isang patunay ng pag-asa. Kung nakakatulong ito sa inyo, mangyaring ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Ito ay magbibigay daan upang maabot ng maganitong salaysay ang mas maraming tao. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko ang talaan ng 72 oras na nagpabago sa pananaw ng komunidad medikal sa Canada, ang kwento ng isang pamilyang doktor. Magandang araw, ako si Dr. Isabel Loran. Nagtatrabaho ako bilang isang pediatrician sa Montreal, Quebec. Ang lolo ko ay doktor, at ang tatay ko naman ay isang orthopedic surgeon. Para sa aming pamilya, ang medisina ay isang legasya na ipinagmamalaki namin sa loob na 3 henerasyon. Araw-araw, nakakaramdam akong katuparan sa paggamot sa mabatang may sakit at buong paniniwala kong lumalaki nang malusog ang aking anak na si Sophie. Noong Marso 2024, sa ikawalong karawan ni Sophie, nagsimula ang lahat. Sa una, mga banayad na sintomas lamang. Madalas siyang madapa habang umaakyat ng hagdan at laging nahuhulog ang kanyang lapis dahil sa panghihinang kanyang makamay. Bilang isang pediatrician, alam kong hindi ito simpleng growing pains. May kutob akong may problema sa kanyang nervous system. Agad kaming nagsagawa ng mga komprehensibong pagsusuri. MRI, blood tests, genetic panel screening, ginawa namin ang lahat ng possible. Pagkalipas ng 2 linggo, nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang mga resulta. Isang pambihirang neurometabolic disorder, isang kondisyon na nakakaapekto sa isa sa bawat 5,000 tao sa buong mundo. Ang pinakamasaklap ay progresibo ang sakit na ito. Kung hindi magagamot, bago pa man siya maging tinedyar, si Sophie ay hindi na makakalakad o makakapagsalita. Agad akong kumontak sa mga nangungunang ospital sa Canada. Ang una ay ang Montreal Children's Hospital, kung saan ako mismo naksanay. Kahit na may makoneksyon ako, inabot ng 3 linggo bago kami makakuha ng appointment sa kanilang top neurologist. Habang papunta kami roon, puno ako ng pag-asa. Inisip kong dito namin matatakpuan ang kasagutan. Ngunit, ang katotohanan ay nakakabigla. Seryosong sinabi ng propesor, sa kasalukuyan, walang aprobadong lunas ang Health Canada para dito. May mga gamot na nasa clinical trial stage, ngunit kailangan naming maghintay ngang hindi bababa sa 3 taon. Ang mga bayarin para sa konsultasyon at mga pagsusuri na hindi sakop ngang plano ay umabot sa $8,000 o halos 3,000-5,000 piso. Nagbayad kami ng walang natanggap na lunas. Hindi ako sumuko. Ang pangalawa naming pinuntahan ay ang The Hospital for Sick Children, Sick Kids, sa Toronto, isa sa mga pinakarespetadong pediatric hospital sa mundo. Doon, pareho lang ang narinig namin. Dahil ito ay isang napakabihirang sakit, may mga pananaliksik na isinasagawa, ngunit walang aktual na treatment protocol. Sa halip, inireseta nila ang physical therapy at mga gamot para maibsan ang mga sintomas. Ang mga gastusin doon ay umabot sa $12,000 o mahigit 20,000 piso. Ang pangatlo naming destinasyon ay ang BC Children's Hospital sa Vancouver. Lumipat kami sa kabilang dulong bansa, desperado para sa isang sagot. Dito, kinausap ko ang isang dating kasamahan. Pagkatapos ang mahabang pag-iisip, nagsalita siya ng tapat. Sa LUB NG Sistema NG Kalusugan NG Canada, ang personalized,
na paggamot para sa EMEA ultra rare na sakit na tulad nito ay halos imposible. Mula sa approval ng clinical trial hanggang sa authorization ng Health Canada, abutin ng 5 hanggang 10 taon. Si Sophie ay walang ganoong kahabang panahon. Ang kabuang halaga mula sa 3 ospital na ito ay umabot sa $350,000 o 1.5 milyong piso. Bagamat ang provincial health insurance namin ang sumagot sa karamihan, ang mga out-of-pocket expenses para sa mga specialized tests at travel ay umabot pa rin sa $150,000 o alos 650,000 piso. At sa kabila nito, hindi pa rin kami nakapagsimulan ng anumang paggamot. 3 diagnosis, maraming gastos at walang solusyon. Ang mas nakapanlulumo ay ang pagtakbo ng oras. Ang mga sintomas ni Sophie ay lumalala. 1 buwan lang ang nakalipas, nakakalakat pa siya ng dahan-dahan. Ngayon, kailangan na niyang wheelchair para makagalaw. Gabi-gabi, umiyak ako habang pinagmamasdan ang natutulog niyang mukha. Bilang isang doktor, mula sa pamilyang madoktor, ang pakiramdam na hindi ko kayang iligtas ang sarili kong anak ay sobrang sakit. Ang bawat araw sa klinika ay parang isang pagpapahirap. Habang ginagamot ko ang mga batang pasyente, si Sophie lang ang nasa isip ko. Sinubukan akong aliwin ng aking mga kasamahan, ngunit walang epekto. Alam din nila ang katotohanan, ang nga pambihirang sakit ay isang blind spot kahit nasa Canada. Isang hapon, habang nasa lounge ng ospital, nagbabrowse ako ng mga medical journal. Naghahanap ako ng mga pinakabagong pag-aaral sa pediatric neurology nang may isang pamagat na nakakuha ng aking pansin. Patient Customized Antisense Oligonucleotide, ASO, Therapy. An N of 1 clinical trial. Ang may akda ay isang research team mula sa St. Luke's Medical Center, Advanced Genomics Institute sa Pilipinas. Nanginginig ang aking kamay habang binabasa ko ang artikulo. Ang research team na ito ay nakabuo ng isang customized gene therapy para sa isang pasyente. Ito mismo ang paraan na sinabi sa amin na imposible sa Canada dahil sa mga regulasyon. Ang mas nakakamangha ay ang bilis ng proseso. Mula sa diagnosis hanggang sa pagbuo ng customized na gamot, inabot lang ng 6 na buwan. Ang aktual na pagsisimulang paggamot ay tumagal lamang ng 8 buwan. Agad kong hinanap ang website ng St. Luke's Medical Center. Nakita ko ang mga departamento tulad ng Center for Neurosciences at ang kanilang International Patient Services. Ang kanilang website ay profesional, may kumpletong English version, at may sistema para sa mga pasyenteng dayuhan. Sa sandaling iyon, isang pag-asa ang sumibol sa aking isipan. Posible kayang mailigtas nila si Sophie dito. Ngunit agad ding pumasok ang pag-alinlangan. Ang Pilipinas? Halos wala akong alam tungkol sa kanilang sistemang medikal, maliban sa reputasyon nila sa pagkakaroon ng mahuhusay na nurse. Sa mga kasamahan kong doktor sa Canada, ang Pilipinas ay kilala sa medical tourism para sa cosmetic procedures, hindi para sa paggamot ng mga seryosong karamdaman. Kinabukasan, sa isang conference, maingat kong tinanong ang aking mga kasamahan, ano sa tingin ninyo ang antas ng medisina sa Pilipinas? Possible kaya doon ng advanced pediatric rare disease treatment? Ang kanilang mga reaksyon ay tulad ng inaasahan ko. Isang senior na doktor ang tumawa at nagsabi, Isabel, kung para sa cosmetic surgery o dermatology, marahil, ngunit ang kumuhang advanced gene therapy sa Pilipinas ay masyadong mapanganib. Isa pang kasamahan ang mas prangka. Ano ang magagawa nila doon? Mas mabuti pang tingnan mo ang maopsyon sa Germany o Switzerland. Nang gabing iyon, kinausap ko ang aking asawa, si Jean-Pierre. Siya ay isang financial analyst, isang taong praktikal. Agad niyang sinimulang kalkulahin ang nga gastos, ang pamasahe papuntang Pilipinas, ang gastos sa panunuluyan doon, at higit sa lahat, ang halagang paggamot. Kung hindi rin ito gumana sa Pilipinas, masasayang lang ang pera at panahon natin, sabi niya. Sumagot ako. Sa Canada pa lang gumastos na tayo NG $1,500 na walang resulta. Kung susubukan natin ang isang experimental na gamutan dito, kung mayroon man, abutin ito ng hindi bababa sa $200,000 hanggang $350,000 na hindi sakop ng insurance. Katumbas iyon ng 8 hanggang 15 milyong piso. At kahit na may ganun tayong pera, malamang na hindi pa rin natin masisimulan ang paggamot dahil sa mga regulasyon na Health Canada.
Nanahimik si Jean-Pierre. Pareho naming alam, paubos na ang oras ni Sophie. Linggo-linggo, lumalala ang kanyang kondisyon. Kung magpapatuloy ito, sa loob ngang isang taon, hindi na niya magagawang mamuhay ng normal. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Nakahiga lang ako, nakatitig sa kisame at nag-isip. Ano ang mas mahalaga, ang aking profesional na pride bilang isang doktor o ang buhay ng aking anak? Ang opinyon ng aking makasamahan o ang kinabukasan ni Sophie? Malinaw ang sagot. Kinaumagahan, nagpadala ako ng email sa International Patient Center ng Street Lux. Inattach ko ang lahat ng medical records ni Sophie, ang mga resulta ng diagnosis mula sa Canada at ang kanyang genetic test data. Sa lubeng 24 oras, nakatanggap ako ng tugon, isang magalang na sago sa Ingles. Sinabi nilang nirepaso na nila ang kaso ni Sophie at may posibilidad ng paggamot. Ang unang konsultasyon ay maring isyedula anumang araw na gusto namin at sa loob ng 3 araw pagdating namin, masisimulan na nila ang madetalyadong pagsusuri. Sa Canada, inaabot ng 3 linggo para lang sa isang appointment. Bakit napakabilis sa Pilipinas? Nakalinlangan man, nakaramdam ako ang pag-asa. Kasama sa email ang isang cost estimate. Ang paunang pagsusuri at genomic analysis ay nakakahalagang humigit kumulang 4,000 piso o mga $9,000. Mas mababa pa ito kaysa sa ginastos namin para lamang sa mga diagnosis sa Canada. Nagpasya ako. Dadalhin ko si Sophie sa Pilipinas. Anuman ang sabihin ng aking makasamahan, gaano man ito kapanganib tingnan, ito ang huling pag-asa ko bilang isang ina. Noong unang bahagi ngang Mayo 2024, nag-file akong isang buwang leave sa ospital. Nang sabihin ko sa aking makasamahan na pupunta kami sa Pilipinas, malamig ang kanilang reaksyon. Isang senior na doktor ang nagtanong ng may pag-alala, sigurado ka ba diyan, nasuri mo na ba kung hindi iyan isang scam? Isa pa ang direktang nagsabi, kung hindi kaya nga nangungunang ospital sa Canada, paanong magagawa iyan sa Pilipinas? Naintindihan ko sila. Sa totulang, hindi rin ako sigurado. Ngunit kapag tinitignan ko si Sophie, wala akong ibang pagpipilian. Halos hindi na siya makagalaw ng walang wheelchair at nanginginig na ang kanyang makamay kaya't hindi na niya mahawakan ng maayos ang kutsara. Wala na kaming oras. Nagbook ako ng mga flight at kinakalkula ang mga gastos. Ang business class round-trip ticket mula Montreal papuntang Maynila ay $6,500 bawat isa. Para sa aming tatlo, $19,500 yon o halos $650 piso. Tinantya ko na ang isang buwang pananatili sa Pilipinas kasama na ang hotel at pagkain ay aabot sa $14,000. Idagdag pa ang paunang $2,000 para sa pagsusuri, ang kabuuan ay aabot sa $15,000 o mga 1.6 milyong piso. Kung susubukan namin ang isang experimental na paggamot sa Canada, kakailanganin namin ng $2,000 hanggang $30,000 na walang garantiya. Ang pagpunta sa Pilipinas ay mas makatwirang pagpipilian kahit sa pinansyal na aspeto. Bago kami umalis, tinanong ko si Sophie, okay lang ba sa iyo na sumakay tayong eroplano at pumunta sa isang malayong bansa? Tumingin siya sa akin gamit ang kanyang malalaking mata at tumango. Alam niya kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan at kung gaano ako nag-aalala. Noong Mayo 15, madaling araw, dumating kami sa Montreal Trudeau International Airport. Isang 18 oras na biyahe na may isang stopover. Sa loob ng eroplano hindi ako makatulog. Tanaw ko mula sa bintana ang karagatang Pasipiko. Paulit-ulit kong iniisip, tama ba ang desisyong ito? Paano kung hindi rin sila magtagumpay sa Pilipinas? Sa eroplano, muli kong sinuri ang mga medical record ni Sophie. Ang 3 diagnosis mula sa Canada, ang mga resulta ng genetic tests, ang mga MRI scan. Ipinadala ko ng lahat NG ito sa stain. Lux, ngunit nagdala pa rin ako ng kopya para sigurado. Kahit sa aking pananaw bilang doktor, napakakomplikadong kaso ni Sophie. Isang mutation sa isang partikular na gene ang dahan-dahang sumisira sa kanyang nerve cells. Pakalipas ng halos isang araw na paglalakbay, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, bandang alas 5 ng hapon lokal na oras. Paglabas namin ng immigration, sinalubong kami ng isang staff mula sa International Patient Center ng Street Lux. Binati niya kami sa matatas na Ingles
Habang nasa biyahe mula airport papuntang ospital, ipinaliwanag niya ang aming schedule. Bukas ng alas 9 ng umaga ang inyong unang konsultasyon. Sa hapon, nakaschedule ang madetalyadong blood test at imaging scans. Sa makalawa, makikipag-usap kayo sa isang genomic specialist at sa ikatlong araw, ilalabas ang kumpletong pagsusuri. Namangha ako. Sa Canada, bawat isa sa mga pagsusuring iyon ay nangangailangan ng hiwalay na appointment na may linggo-linggong pagitan. Sa Pilipinas, tatapusin nila ang lahat sa loob ng 3 araw. Nag-check-in kami sa isang hotel malapit sa ospital sa Bonifacio Global City. Mula sa bintana, tanaw ko ang skyline ng lungsod. Matataas na gusali, maliwanag na mga kalsada, isang banyagang lungsod sa isang banyagang bansa, ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi ako nakaramdam ng kaba. Sabi nga asawa kong si Jean-Pierre, nandito na tayo, walang dapat pagsisihan, gawin na lang natin ang lahat ng ating makakaya. Tumango ako, si Sophie ay mahimbing nang natutulog sa kama. Bukas, malalaman na ang aming kapalaran. Matutulungan ba talaga ng mga Pilipinong doktor si Sophie o parehong sagot lang ang maririnig namin tulad sa Canada? Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Kakaiba, ngunit panatag ang aking loob. May pakiramdam akong dito, posible ang lahat. Kinaumagahan, 8:30 ng umaga, dumating kami sa Center for Neurosciences ng Street Lux. Ang lobby ng ospital ay malinis at moderno, hindi nalalayo sa mga pasilidad ng Sick Kids o Montreal Children's. Itinuro kami sa International Patient Center. Eksaktong alas 9 umaga, nagsimula ang aming unang pag-usap sa doktor, si Dr. Emmanuel Santos. Isa siyang pediatric neurologist at clinical geneticist. Ang ikinagulat ko ay ang kanyang kahusayan sa pagsasalita ng Ingles. Ang kanyang nga medical terms ay tumpak at halatang masusin niyang pinag-aralan ang nga medical record na ipinadala ko. Ipinakita ni Dr. Santos sa monitor ang genetic test results ni Sophie at sinimulang ipaliwanag. Inanalisa niya ng detalyado ang lokasyon ng mutation, ang error sa protein synthesis na dulot nito at ang mekanismo ng pagkasira ng nerve cell. At dito niya sinabi ang mga salitang nagpabago sa lahat. Ang mutation na ito ay maring gamutin gamit ang antisense oligonucleotide o ASO technology. Tinanong ko, paano po iyan possible dito? Kung sa Canada ay sinabi nilang imposible dahil sa mga regulasyon ng Health Canada, ipinaliwanag niya. Sa Pilipinas, para sa mga pambihirang sakit, mayroon kaming compassionate use at pioneering therapy pathway. At particular para sa N-of-1 clinical trials, isang customized na paggamot para sa isang pasyente, ito ay legal na posible. Bagamat mahigpit ang safety verification at review, hindi namin kailangang maghintay ng maraming taon tulad sa Canada. Doon mismo, itinakda ang schedule para sa mga karagdagang pagsusuri, 10:30 ng umaga, detalyadong blood tests, 1 ng hapon, MRI at PET-CT scan, 4 ng hapon, nerve conduction velocity test. Sa Canada, ang pag-schedule nga ito ay aabutin ng ilang linggo bawat isa. Sa Pilipinas, lahat ay natapos sa isang araw. Sa blood test lab, lalo akong humanga, halos walang waiting time at ang mga nurse ay napakagaling sa pag-asikaso kay Sophie. Inaliw nila siya para hindi matakot. Ang buong proseso ng pagkuha ng dugo ay natapos sa loob ng 5 minuto. Sa oras ng tanghalian, kumain kami sa cafeteria ng ospital. Nanibago ang asawa kong si Jean-Pierre sa pagkaing Pilipino, ngunit ako ay nagulat na nagustuhan ko ito. Habang kumakain, napansin kong marami ring ibang dayuhang pasyente sa paligid. May mga mukhang Hapon, Sino, at isang pamilyang tila mula sa gitnang silangan. Alas an apon, nagsimula ang MRI scan, ang kagamitan ay state-of-the-art. Tila mas mabilis at mas detalyado ito kaysa sa MRI na ginamit sa Canada. Pinatulok si Sophie para hindi siya gumalaw at isang anesthesiologist ang personal na nagbantay at nakmonitor sa kanya. Muli akong humanga sa kanilang metikulosong sistema. Ang PET-CT ay isang pagsusuri upang makita ang metabolic activity ng mga nerve cells. Ipinaliwanag nila na makikita nito kung aling mga bahagi ng nerve cells ang nasira at kung gaano kalala. Sa Canada, kailangan naming pumunta sa isang hiwalay na University Research Center para sa ganitong pagsusuri.
Sa Pilipinas, lahat ng kagamitan ay nasa loob ng ospital. Pagsapit ngang alas, 6 gabi, natapos namin ang lahat hanggang sa nerve conduction test. Sa isang araw lang, natapos namin ang pagsusuring inabot ng 3 linggo sa Canada. Sinabi nila na ang mga resulta ay lalabas sa loob ni 36 oras. Sa Canada, naghintay kami ng 1 linggo para sa bawat resulta. Dito, 2 araw lang para sa kumpletong analisis. Habang pabalik kami sa hotel, sinabi ngang asawa ko, ibang-iba talaga ang sistema nila kumpara sa Canada. Sang-ayon ako, ang sistemang medikal ng Pilipinas ay naka-optimize para sa bilis at kahusayan. Ang kanilang booking system, mga kagamitan sa pagsusuri, at ang koordinasyon ng medical staff ay magkakaugnay at nakasentro sa pasyente. Nang gabing iyon, sa aming hotel room, muli akong nakaramdam ng pag-asa. Bagamat hindi pa nagsisimula ang paggamot, nararamdaman kong may magagawa sila dito. Maging si Sophie ay tila mas panatag pagkatapos makilala ang medical team. Sa loob ng 2 araw, malalaman na namin ang maresulta. Ang maresultang iyon ang magdidikta sa kapalaran ni Sophie at ng aming pamilya. Mayo 17, ang arawng maklabas ngang nga resulta. Alas 10 ng umaga, nakatakda kaming makipag-usap kay Dr. Santos. Kinakabahan akong pumasok sa kanyang opisina. Sa malaking monitor, nakadisplay na ang genomic analysis ni Sophie. Sinimulan ni Dr. Santos ang kanyang paliwanag. Ang genetic mutation ni Sophie ay nasa isang partikular na lokasyon sa chromosome 11 na nagdudulot ng problema sa synthesis ng isang protina na tinatawag na AEF4B3. Ito ay alam na rin ng mga ospital sa Canada, ngunit dito nagsimula ang pagkakaiba, sinabi ni Dr. Santos na posible silang magdisenyo ng isang customized aso therapy na nakatarget sa mutation na ito. Ang aso ay isang teknolohiya na kumakapit sa messenger RNA ng isang partikular na geno upang pigilan ang paggawa ng maling protina. Sa kaso ni Sophie, kailangan lang nilang magdisenyo ng isang customized aso na binubuo ng mga 20 base pairs. Tinanong ko, bakit po ito impossible sa Canada? Prangka siyang sumagot, sa teknikal na aspeto, kayang-kaya rin ito sa Canada. Ang problema ay ang regulasyon at gastos. Sa Canada, para makagawa ng ganitong customized na gamot, kailangan munang mag-apply sa Health Canada, magsumita ng clinical trial plan at maganda ng safety data. Ang prosesong iyan pa lang ay aabutin ng 2 hanggang 3 taon. Bukod pa rito ang gastos. Sa North America, ang pagbuo ng isang N-off sa na gamot sa pamamagitan ng isang pharmaceutical company ay nakakahalaga ng $500,000 hanggang sa $2 milyong. Katumbas iyon ng 25 hanggang 50 milyong piso. Hindi ito kayang bayaran ng isang ordinaryong pamilya. Ngunit sa Pilipinas, iba ang sitwasyon. Mayroon silang mabilis na approval system para sa mga pasyenteng may pambihirang sakit at ang St. Luke's ay may sariling research institute na may kakayahang magdisenyo at gumawa ng aso therapies. Bagamat mahigpit pa rin ang safety checks, mas simple ang proseso. Ipinaliwanag ni Dr. Santos ang konkretong plano. Ang pagdisenyo ng customized aso para kay Sophie ay abutin ng 2 buwan, ang synthesis at safety testing ay 2 buwan, at ang clinical trial approval ay 1 buwan. Sa kabuuan, makakapagsimula kami ng paggamot sa loob ng 5 buwan, malayong malayo sa 3 hanggang 5 taon na sinabi sa amin sa Canada. Nakatanggap din kami ng cost estimate, mula sa pakbuo nga aso therapy hanggang sa 6 na buwang paggamot. Ang kabuwang halaga ay tinatayang nasa 12 milyong piso o mga $2,800 kung ikukumpara sa 500,000 hanggang sa $2 milyong na estimate sa North America. Ito ay nasa 1,3 hanggang 1,4 lamang ang halaga. Hindi ko may tago ang aking pagkamangha. Ang antas ng kanilang teknolohiya ay kapantay o marahil ay mas nauna pa sa Canada, ngunit ang gastos ay mas mababa at ang bilis ay ilang beses na mas mabilis. Paano ito posible? Tanong ko. Ipinaliwanag ni Dr. Santos. Dahil sa pinaksamang pampubliko at pribadong sistema ng kalusugan, ang aming medical infrastructure ay mahusay. Ang mga universidad at pribadong ospital tulad namin ay may kakayahang pagsabayin ang pananaliksik at paggamot. Bukod dito, aktibong sinusuportahan ng gobyerno ang pananaliksik sa mga pambihirang sakit sa pamamagitan ng mga programa tulad ng
balik scientist program, kaya't nababawasan ang financial burden. Nang hapong iyon, nagkaroon ako ng pagkataong bisitahin ang Research Institute ng Street Lux, ang kanilang genomic analysis equipment, ASO synthesis facility at cell culture labs ay pawang state-of-the-art. Hindi ito nalalayo sa mga laboratorio, sa McGill o sa SickKids. Lalo akong humanga nang makausap ko ang mga mananaliksik. Marami sa kanila ay nakakuhang kanilang PhD sa Estados Unidos o Europa. Sila ay may world-class na pagsasanay ngunit piniling bumalik sa Pilipinas upang magsilbi at magligtas ng mga pasyente. Sabi ngang isang mananaliksik, sa North America, ang mahalaga ay ang bilangang publikasyon at funding. Dito, ang aming layunin ay ang actuate na paulites sa buhay na pasyente. Noon ko napagtanto, ang kulang sa Canada ay hindi teknolohiya, ito ay bilis, kahusayan, at isang sistemang nakasentro sa pasyente. Ang Pilipinas ay mayroon ng lahat ng ito. Nang gabing iyon, sinabi ko sa asawa ko, ituloy natin ang paggamot ni Sophie dito. Sumang-ayon si Jean-Pierre, ito na ang ating huling pag-asa. Mayo 20, opisyal na naprubahan ang customized treatment plan ni Sophie. Inaprubahan ng Institutional Review Board ng Street Lux ang kanyang N of 1 clinical trial, isang bilis na hindi may sip sa Canada. Mula sa simula ng mga pagsusuri hanggang sa approval, 5 araw lamang ang lumipas. Agad na sinimulan ng research team ang pagdisenyong customized ASO para kay Sophie. Kahit ako ay isang doktor, ang pagsaksi sa prosesong ito ay kamangha-mangha. Inanalisa ng mga mananaliksik ang genetic sequence ni Sophie upang magdisenyo ng isang ASO na may eksaktong 20 base pairs. Ang maliit na molekulang ito ang pipigil sa maling gene expression ni Sophie. Samantala, nagpadala akong email sa aking makasamahan sa Canada. Gusto kong ibahagi ang aming karanasan. Kinontak ko rin ang propesor sa SickKids. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa sistemang medikal ng Pilipinas at ang treatment plan ni Sophie. Ang kanilang reaksyon ay punong pagkamangha. Isang kasamahan ang sumagot, "Totoo ba iyan? 5 araw lang para sa approval? Sa amin, ang ERB approval pa lang ay inaabot ng 6 na buwan. Paano iyan posible?" Ang propesor sa SickKids ay mas naging tapat. Sa technical na aspeto, kaya rin namin iyan, ngunit pinaghihintay ngang aming sistema ang mapasyente. Nakakaingit, kalagitnaan ng Hunyo, nagsimula ang ASO synthesis. Ginawa ito mismo sa laboratorio ng Street Lux. Karaniwan, ang mga ganitong customized na gamot ay kailangang i-outsource sa isang external pharmaceutical company, ngunit sa Pilipinas, ang ospital mismo ay may kakayahang gawin ito. Malaking kabawasan ito sa gastos. Unang bahagi ng Hulyo, natapos ang safety testing. Parehong sa cell at animal experiments, napatunayang ligtas ito. Sa wakas, maari na itong ibigay kay Sophie. Maingat na sinabi ni Dr. Santos, simula pa lang ito. Kailangan nating mag-obserbangang hindi bababa sa 3 buwan upang makita ang epekto. Hulyo 15, isinagawa ang unang ASO infusion. Ito ay sa pamamagitan ng intrathecal injection, direktang pahahatid ng gamot sa nervous system. Medyo natakot si Sophie, ngunit buong tapang niya itong tiniis. Natapos ang prosedur sa loob ng 30 minuto at walang anumang side effects. Mula noon, nagpatuloy ang infusion tuwing 2 linggo. Nanatili kami sa Pilipinas upang subaybayan ang kondisyon ni Sophie. Sa unang buwan, walang kapansin-pansing pagbabago. Sinabi ni Dr. Santos na normal lang iyon. Kailangan ng panahon para gumana ang ASO. Kalagitnaan ng Agosto, sa 2 buwan, nagsimulang magkaroon ng pagbabago. Nagawa ni Sophie na hawakan ang kutsara ng mag-isa, nabawasan ang panginginig ng kanyang makamay. Isang maliit na pagbabago, ngunit para sa akin, ito ay isang himala. Pagsapit ng Setyembre, isang mas kamanghamanghang bagay ang nangyari. Nakatayo at nakahakbang si Sophie ng ilang beses ng walang wheelchair. Bagamat hindi pa stable, ang batang hindi halos makagalaw 2 buwan na ang nakalipas ay naglalakad na ngayon. Unang bahaging Oktubre, lumabas ang resultang 3 buwang detalyadong pagsusuri. Kinumpirmang MRI scan na huminto na ang pagkasirang kanyang nerve cells. Hindi na ito lumalala. Sa katunayan, may ilang neural pathways na nagsisimula ng gumaling. Maingat na sinabi ni Dr. Santos, hindi pa natin ito matatawag na kumpletong pagaling, ngunit napakaganda ngang kanyang response sa paggamot,
mukhang possible nang makabalik si Sophie sa isang normal na buhay. Nang araw na iyon, umiyak ako, mga luhang kagalakan. 5 buwan na ang nakalipas, puno kaming ang kawalan ng pag-asa sa Canada. Ang desisyon kong balewalain ang pag-alinlangan ng aking makasamahan at pumunta sa Pilipinas ay tama. Huling bahaging Oktubre, binayaran namin ang magastusin sa ospital, ang 5 buwang paggamot, ang pagbuong aso, at lahat ng mapagsusuri ay umabot sa kabuwang 12 milyong piso. Mas mababa pa sa 1,3 ng pinakamababang estimate na natanggap namin sa North America. Unang bahaging Nobyembre, nahanda na kaming bumalik sa Canada. Si Sophie ay halos normal nang nakakalakad at nakakatakbo, mukhang makakabalik na siya sa eskwelahan. Ibang-iba na siya kumpara sa 6 na buwan na nakalipas. Bago kami umalis sa aming huling konsultasyon, nagpasalamat ako kay Dr. Santos. Ngumiti siya at sinabing si Sophie ay matapang at kayong mga magulang ay gumawa ng tamang desisyon. Kami sa medical team ng Pilipinas ay ginawa lang ang aming tungkulin. Sa eroplanong pabalik, nagpasya ako. Kailangan kong ipaalam sa komunidad medikal sa Canada ang karanasang ito, kung ano ang nangyari sa Pilipinas at kung ano ang nawawala sa Canada. Pagbalik ko sa Montreal, bumalik ako sa trabaho sa ospital. Nagulat ang aking makasamahan nang makita si Sophie. Ang batang naka-wheelchair 6 na buwan na ang nakalipas ay tumatakbo na ngayon. Lahat sila ay nagtanong, ano ang nangyari sa Pilipinas? Ikinuwento ko ang lahat ng tapat. Ang sistema sa Street Looks, ang mabilis na diagnosis, ang customized asotherapy, at ang gastos na halos 1/4 lang kumpara sa Canada. Ang makasamahan kong dati ay nag-aalinlangan ay unti-unting naging seryoso. Isang senior na doktor ang nagtanong, ligtas ba talaga ang paggamot na iyon? Dumaan ba ito sa tamang pagsusuri? Sumagot ako, ang safety testing ay kapantay o mas mahigit pa kaysa sa standards ng Health Canada. Ang kaibahan lang, mas mahusay, ang kanilang proseso kaya't mas mabilis. Kalagitnaan ng Nobyembre, nagsumite ako ng case report sa Canadian Pediatric Society. Nais kong i-publish at i-presenta ang kaso ni Sophie bilang isang scientific paper. Ang pamagat ay An N of 1 Customized Asotherapy, a case study on the Philippine healthcare system's approach to rare diseases. Nagulat ako sa resulta ng review. Hiniling ng conference committee na ipresenta ko ang kaso sa isang major session. Nagkaroon na interest ang komunidad medikal na Canada. Unang bahagi ng Disyembre, sa isang kumprensya sa Vancouver, nagpresenta ako. Mahigit 300 doktor ang pumuno sa auditorium. Ikinuwento ko ang paglalakbay ni Sophie mula simula hanggang wakas. Ang kabiguan sa 3 ospital sa Canada, ang desisyon na pumunta sa Pilipinas, at ang milagrosong pagaling. Pagkatapos ng presentasyon, bumuhos ang mga tanong. Isang doktor ang nagtanong, paano nagagawang magbigay ng mabilis na approval ng regulatory system ng Pilipinas? Ipinaliwanag ko na mayroon silang fast track para sa mga pambihirang sakit at isang sistemang idinisenyo para sa kapakanan ng pasyente. Isa namang doktor ang nagtanong tungkol sa gastos, totoo posible iyon sa halagang 12 milyong piso? Ipinakita ko pa ang resibo para kumpirmahin. Ang paggamot na tinatayang abot sa 5,000 hanggang $1 milyong sa North America ay nagawa sa Pilipinas sa halagang $20,000. Ang pinaka-memorable na tanong ay mula sa profesor sa SickKids. Siya ang isa sa mga unang sumuri kay Sophie. Inamin niya sa publiko, sa teknikal na aspeto, kaya rin namin iyon gawin sa Canada, ngunit pinaghihintay ngaming sistema ang pasyente. Muling idinisenyo ng Pilipinas ang sistemang iyon upang unahin ang pasyente, at iyon ang gumawang pagkakaiba. Pagkatapos ng kumperensya, kinontak ako nga CBC's The National. Isang request para sa interview. Nagsimula nang kumalat ang aking kuwento sa lipunan ng Canada. Kalagitnaan ngang Disyembre, ipinalabas ang interview sa CBC. Sa harap ng kamera, sinabi ko, ang Canada ay may isa sa mga pinakamahusay na healthcare system sa mundo, ngunit hindi ito naka-optimize para sa pagligtas sa buhay ng mga pasyenteng may napakabihirang sakit. Sa kabilang banda, ang Pilipinas sa bilis, kahusayan at gastos ay laging inuuna ang pasyente. Malaki ang naging epektong interview. Mula sa iba't ibang panig ng Canada, nakatanggap ako ng mensahe mula sa mga pamilyang may katulad na sitwasyon. Nagtatanong sila kung maaari rin bang magpagamot ang kanilang mag-anak sa Pilipinas.
Napaktanto ko, ang kwento ni Sophie ay hindi lang kwento ng isang pamilya. Ito ay kwento ng pakakaiba sa mga sistemang medikal, ng pakakaiba sa pilosopiya ng pag-alaga sa pasyente. Sumapit ang bagong taon, Enero 2025, si Sophie ay namumuhay na ng ganap na normal. Pumapasok siya sa eskwela, nakikipaglaro sa mga kaibigan, at nagsimula na ring maglaro ng soccer. Mga bagay na hindi namin maisip na mangyayari 6 na buwan na ang nakalipas. Habang nagpapatuloy ako sa aking trabaho sa klinika, nagsimula ako ng isang bagong proyekto, ang pagbuo ng isang Canada-Philippines Medical Connection Network. Isang sistema upang ikonekta ang mga pasyenteng may pambihirang sakit sa Canada na hindi magamot sa bansa sa mga ospital sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan ako sa St. Luke's para sa isang formal na partnership. Kung magre-refer ako ng mga pasyente mula sa Canada, mabilis nilang susuriin ang kaso at tutukuyin kung posible ang paggamot. Mayroon na kaming 3 kaso na isinasagawa. Ang reaksyon, komunidad, medikal sa Canada ay makahalo. Sinusuportahan akong ilang doktor. Sinasabi nilang ginawa ko ang pinakamahusay na desisyon para sa pasyente at matapang kong tinukoy ang mga problema sa sistema. Ngunit, mayroon ding mabumatikos. Sinasabi nilang minamaliit ko ang medisina sa Canada at labis kong pinupuri ang Pilipinas. Sumagot ako, sinasabi ko lang ang katotohanan batay sa aking karanasan. Mahusay ang teknolohiyang medikal ng Canada, ngunit may problema sa sistema. At ang Pilipinas ay nakagawa ng isang mas mahusay na sistema. Kalagitnaan ng Pebrero, isang special report ang ginawa ng CTV's W5. Ang pamagat ay The Secret of Philippine Healthcare, Why Canadians Are Crossing the Pacific. Hindi lang ang kuwento ko ang itinampok, kundi pati na rin ang ibang kaso ng medical tourism. Isang nakakagulat na istatistika ang inilabas sa palabas. Noong 2024, umabot sa 250,000 ang mga Canadian medical tourists na bumisita sa Pilipinas. Isang 32% na pagtaas mula sa nakaraang taon. Marami sa kanila ay hindi para sa cosmetic surgery, kundi para sa internal medicine, pediatrics, at maging sa cancer treatment. Nakapakita rin ang palabas na pakahambing sa gastos. Ang isang heart surgery sa Canada kung gagawin sa isang pribadong klinika para maiwasan ang waiting list ay maaring umabot sa $100,000, habang sa Pilipinas ay $200. Ang knee replacement na $400,000 sa Canada ay $100,000 lang sa Pilipinas. Halos 1/4 ng halaga. Pagkatapos na palabas, nausimulang maupakita na intiyas ang mga politiko sa Canada. Ang mga senador na nagsusulong ng healthcare reform ay nagsimulang magsalita tungkol sa pangangailangang pag-aralan ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas bilang isang modelo. Marso, bumisita muli ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama ko si Sophie para sa kanyang follow-up check-up sa St. Luke's. Lahat ng resulta ng pagsusuri ay normal. Si Sophie ay ganap ng magaling at halos wala ng posibilidad na bumalik ang sakit. Nang makita ko muli si Dr. Santos, tinanong ko siya, bakit po nagawang Pilipinas na bumuong isang sistemang nakasentro sa pasyente? Sumagot siya, sa Pilipinas, ang healthcare ay itinuturing na isang serbisyo publiko, hindi isang negosyo, dahil sa kultura ng malasakit. Kaya't ang mga ospital ay may kultura ng paguna sa mga pasyente. Bukod dito, aktibong namumuhunan ang gobyerno sa pananaliksik sa mga pambihirang sakit at inaayos ang mga regulasyon upang maging patient-centric, hindi tulad sa ibang bansa kung saan ang interes ng mga kumpanya ng gamot at insurance ang nauna. Dito, ang buhaying pasyente ang pinakamahalagang bagay. Napagtanto ko, hindi ito simpleng pagkakaiba sa teknolohiyang medikal. Ito ay pagkakaiba sa mga pinahahalagahan, pagkakaiba sa pilosopiyang sistema. Pagkabalik ko mula sa Pilipinas, sumali ako sa isang Healthcare Policy Advisory Committee para ibahagi ang aking karanasan sa pagreporma ng sistemang medikal ng Canada. Mabagal man ang pagbabago, naniniwala akong nagsimula na ito. Ngayon, 9 na taong gulang na si Sophie at araw-araw siyang punong sigla. Iniligtas ng Pilipinas ang buhay ng aking anak at binigyan ako nitong isang bagong misyon bilang isang doktor, ang lumikhang isang sistemang medikal na para sa mga pasyente. Iyan ang magiging layunin ko habang buhay. Ang kuwento ni Dr. Laurent ay hindi nagtatapos dito. Sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng Canada-Philippines Medical Network na kanyang itinatak,
mahigit 20 pasyente na mula sa Canada ang nagamot sa Pilipinas. Karamihan sa kanila ay may mga pambihirang sakit o kanser. Dahan-dahang nagbabago ang komunidad medikal sa Canada. Dumarami ang mga ospital na gustong matuto mula sa mahusay na sistema ng Pilipinas at nagsimula na rin ang mga talakayan sa antas ng gobyerno para sa reforma sa regulasyon. Ito ang pagbabagong idinulot ng matapang na desisyon ni Dr. Lauren. Si Sophie ay lumalaki na ngayong isang ganap na malusok na bata. Matalino siya sa eskwela at mahilig maglaro ng basketball kasama ang kanyang makaibigan. Alam niya kung ano ang ginawa ng kanyang ina para iligtas siya. Kaya't sinasabi ni Sophie na paglaki niya, gusto rin niyang maging doktor para tulungan ang mga may sakit. Ang kahusayan ng medisina sa Pilipinas ay kinikilala na ngayon sa buong mundo. Noong 2024, mahigit 200,000 dayuhang pasyente ang dumating at mahigit 2,500 sa kanila ay mula sa Canada. Ang mga numero na ang nagsasabi, ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na may umuunlad na healthcare, kundi isang bansang nangunguna at may kapangyarihan sa larangan ng medisina. Tiga at tinga, 5,000 songkinal, dolyar laban sa 12 milyong piso. 3 taon laban sa 72 oras, paksuko laban sa pag-asa. Ito ang kwento ngang himalang nilikha nga dramatikong pagkakaibang ito. Mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Ito ay isang kwentong dapat malaman ng mas maraming tao. Salamat sa panonood.